Magandang umaga sa iyo, Pilipinas. Ipapaalala ko lang sa iyo na kung meron kang pangarap na gusto mo marating, you have to work for it. Yung iba kasi ang karamihan mga Pilipino, napapansin ko, ito common na common sa mga Pilipino. May pangarap sila, pero wala silang gustong gawin. Pag tinanong mo kung ano gusto nila sa buhay, ang gusto ko yumaman. Ang gusto magkapera, magkabahay, magkakotse, at kung ano pa. Gusto makatravel, bilang-bilang ng pera, yabang-yabang, dudong-dudong. Pero ano nangyayari, walang kinalaman sa gusto nilang mangyari. Yung mga bagay na ginagawa nila. Puta, hindi naman ganun kakomplikado eh, diba? Magtrabaho ka, maglaba ka, maglinis ka, magluto ka sa bahay ninyo, tapos mag-apply ka ng trabaho, tapos pag natanggap ka sa trabaho, magtrabaho ka ng gusto, ayusin mo sa trabaho, hindi yung puta, resign ka ng resign, abul ka ng abul, palipat-lipat ka ng trabaho, yun at yun lang din naman yung bulok na sistemang kinapaparoonan mo. Akala mo makakatakas ka sa ganyan? Kung gusto mo makatakas sa kahirapan, puta, you have to work for it. Lahat ng oras mo, nagising ka, dapat papunta ron sa pangarap mo. Eh mga Pilipino na mamali eh. Puta, mas gusto pa nakikipag-inuman sa araw ng payday kaysa pumasok kinabukasan eh. Pag pumayday ng Wednesday, bukas Thursday, putang na, good luck, may sakit yan bigla. Pumayday ng Sabado, pumayday ng Biyernes pala laging Lunes absent yan. Kaysa may emergency daw, namatay daw ang lola, putang inang yan. Pati lola nyo, pinapatay nyo, maka-absent lang kayo. Pilipino talaga. Alam mo, Pilipinas hindi naman ganun kakomplikado yung maman eh, diba? Ito na nga pinapakita ko na nga mismo sa inyo, mano-mano pa, sa harap mismo ng mukha ninyo. Titinda kami ng sinigang, day in, day out. Boring, boring. Pero ganito gumawa ng pera, boring talaga gumawa ng pera. Ang pinakamasarap sa usaping pera, yung pagbibilang, yung paggastos, yung pagta-travel, yung pagkain sa labas, yun ang pinakamasarap. Pero para maabot mo yung ganong level lang hindi nauubos ang pera mo, you're not breaking the bank, you have to work hard enough para kumita ka ng sapat na pera, para tuloy-tuloy ang pasok sa'yo ng pera, tapos gagarampot lang yung mga bagay na inilalabas mo para sa kapritsyo. Yung iba, puta, lahat ng pera niya labas sa kapritsyo, kastupiduhan, kay barbaridad. Tangina. Hindi naman ganun kakomplikado yung maman eh, diba? Anong komplikado dun sa magtatrabaho ka, mag-iipon ka ng gusto, tapos magsusubok ka baka sakaling gumana kung ano man yung sistema o idea na nasa isip mo pagkatapos mo mag-ipon. Anong komplikado ron? Diba? Pinakikita ko na sa inyo eh. Tangina, iba lang talaga sa inyo. Mas gusto lang talagang habang buhay silang hirap na hirap, reklamo na reklamo, hirap na hirap, reklamo na reklamo, hirap na hirap, reklamo na reklamo, sisisi pa sa gobyerno kung bakit mahirap yung buhay nila. Putang ina mo, nagparami ka ng anak eh. May mga ibang bobo pa, putang ina, ito talaga hindi ko maintindihan sa inyo Pilipinas eh. Nakikita na nga ninyo sa mukha ninyo kung paano ginagawa mismo sa harap ninyo yung pera. May mga magrereklamo ka, wala ka kasing anak. Putang ina mo, sino ba kasi nagsabing mag-anak ka? Diba? Pag hindi mo kayang bumuhay ng bata, putang ina mo, huwag ka mag-anak. Diba? Hindi naman ganun kakomplikado yun eh, diba? Iba, tangina, nuknukan na lang talaga ng bobo eh. Gano'n ka kabobo para mag-anak ka, tas hindi mo pinag-iisipan kung ano ipapakain mo rin sa bata. Tangina ka, tanga-tanga mo naman. Napakatanga mo naman. O ngayon magagalit kayo sa akin. Wala akong pakialam kahit magalit kayo sa akin. Tangina ang interest ko, umusad kayo. Paano gagawin pag gano'n? Wala kang choice. Mas mahihirapan ka na ngayon umalagwa. Pero titiisin mo talaga yung kahirapan umalagwa dahil nag-anak ka. Diba? Wala naman tatalo ron eh, diba? Doon sa konseptong tiisin mo, matatagalan ka lang ng kaperaso. Kung yung mga single, umaabot sila ron ng mga 1, 2, 3 taon, ikaw baka abutin ka ng 5, 6, 7 taon. Pero makakarating ka pa rin doon kung tatrabahuhin mo. Pero sino ba kasi nagsabi sa'yo mag-anak ka nang wala ka pa sa hulog? Pilipino talaga, tangina. Doon ako natatawa eh, kaya naman ka nakakaipon ka kasi wala kang anak, wala ka asawa. Eh putang ina nyo, problema ko ba yun kung nag-anak ka nang wala ka sa hulog? Tanginang yan. Para bang kasalanan ko pa na pinapakita ko sa inyo kung paano umalagwa? Ulo lang puta. May nakikita kasi ako sa comment section na gano'n eh. Kaya ka mabilis umalaga kasi putang ina, wala kang anak. Sino ba kasi nagsabi sa'yo mag-anak ka? Ulitin ko ulit. Sino nagsabi sa'yo mag-asawa ka? Sino nagsabi sa'yo mag-anak ka? Sino nagsabi sa'yo mag-jowa ka? Sino nagsabi sa'yo kumantot ka? Tangina, pinakamaganda mong gawin, diretso, putuli mo na ng titi mo, hayop ka. Tangina, hindi na kailangan ikalat pa yung lahi mong impacto ka. Yung ganyang klase ng mindset, hindi na kailangan ikalat yung lahi mo, yung ganyang klase ng mindset. Ganon kasimple yun. Okay, magkakit muna tayo ng mga tao sa live. Yung mga gusto lang umusad na hindi marereklamo. Yung mga gusto umakit sa live, you are welcome na umakit sa live. Kailangan ko lang sa inyo, dito sa gilid, sa may bandang share button, katabi daw niyan, pwede kayong umakit sa live. Pwede kayong mag-request na makakit sa live. Bilisan lang natin ng konti. Kasi medyo alas 3 na madaling araw eh. Naipit kami ng kaperaso kasi marami akong kakwentuhan, maraming bumisitang mga personal kong mga kaibigan at saka mga kakilala.
May nagbigay pa sa akin ng Quran. Takina. May nagbigay sa akin ng Quran. Durog na kasi yung sa akin eh. Alam niyo naman, syempre, lahat ng bagay na regular ginagamit, nasisira talaga. At okay lang naman yung masira yung kopya mo ng Quran o ng Biblia, kaysa naman nakatambak lang sa isang sulok na hindi mo ginagamit, hindi mo binabasa, naaalikabukan lang dyan habang nagpapanggap kang makadyos. Boss, 3.7 million followers ako, mina engagement ko, kailangan ko ba mag-ads? Mahal ng ads, should I use pera para ma-content na lang? I mean, magbigay ng pera or something. Alam mo, be strategic sa pagpo-post ng content. Ngayon, nagigising na ang publiko. Dati, konti pa lang kayo. Konti pa lang kayo ng mga influencer. Konti pa lang kayo ng mga vlogger. Ngayon, dumadami na vlogger, parami vlogger, nasusuya na mga tao sa kaba-vlogger ng kaba-vlogger. Lalo na kung yung mga content nyo naman, wala namang pakinabang sa kanila at parang skit-skit lang, ganun. Okay lang yung mga ibang mga sobrang lalaki ng gumagawa ng skit-skit kasi naging regular na sila sa mata ng publiko, naging regular na rin sila kay Meta. Pero kung ikaw, humihina yung sa'yo, you have to use relevance. Kailangan importante ka. Lahat ng ginagawa mo sa social media, lahat ng ipinapakita mo sa mga tao, dapat importante sa paningin ng mga tao. Bahala ka na ngayong humanap kung ano niche mo para maging importante sa paningin ng publiko. Pero ngayong panahon na to, tangina, mas mahirap na kayo nang umalagwa sa social media kaysa dati. Dati sobrang dali eh, kahit sinong bobo magfa-follow sa'yo eh. Ngayon puta, dahil tumatalino na ang mga tao, mahihirapan ka na ngayon mahumanap ng mga bobong magfa-follow sa kahit na ano i-content mo. Tingnan mo, isipin mo nga yung sa akin, no, diba? Oo, sige, I'm getting so many views. Pero tignan mo naman, puta, ang followers ko 127,000 lang. Diba? You have to put that into context na yung sa akin nga relevant na 127,000 lang eh. What more yun sa'yo? You have to check your contents. Kailangan importante ka sa paningin ng tao. Ikaw na ngayon ang bahalang humanap ng paraan kung paano ka magiging importante. Pwede kang gumamit ng pera, it's up to you. Nga lang, magastos yun. Kasi hindi naman na ganun kalaki yung kinikita sa social media sa panahon ngayon eh. Si Von, may bagong trip si Von. Yung parang magbibigay yata siya ng 1 million pesos sa kung sino man yung pinakamaraming views para kumalat yung contents niya, tapos maraming mag-follow sa kanya sa YouTube kasi YouTube kasi pinagkakakitaan eh. Para maraming mag-follow sa kanya sa YouTube kasi nasa parang somewhere around 6 million siya. Gusto niya daw abutin yung 10 million subscribers sa YouTube. Sabi niya magbibigay daw siya 1 million pesos sa may pinakamaraming views na may kinalaman tungkol sa pag-follow kay Von. So yun, pwede yun. Nakikita mo, kakalat ngayon sigurado yung mukha ni Von sa social media. Tapos marami magpo-follow ngayon sa kanya. Pwede mong gawin yun, ikaw nang bahala. Kung napapabayaan mo, kailangan mo mag-focus, brother. Pag meron kang gusto sa buhay, kailangan mo talaga paglaanan ng oras. Hindi pwedeng magrereklamo kang wala nanonood sa'yo. Tapos ang nangyayari naman pala, kaya wala nanonood sa'yo kasi napapabayaan mo na. 'Di ba? Di ka na nagla-live sa TikTok. Hindi ako makapag-live ngayon sa TikTok. Last day ko, anong araw na ba ngayon? Hanggang A6 kasi suspendido ako sa TikTok. A5. Last day kong bukas na suspendido sa TikTok sa A7, which is pagtawid lang yata ng araw yon, sana hoping ako. Pagtungtong ng alas 12 ng gabi ganun, A7 na. So hindi ko ngayon alam kung hanggang anong oras ako suspendido. So kaya hindi ako makapag-live sa TikTok kasi 7 days suspended ako. Bunga ako kasi may diferensya. Sige. Sa lahat ng gusto kong umakyat sa live, you are welcome na makakit sa live. Welcome kayo na umakyat sa live. Ang kailangan ko lang sa inyo, yung request ninyo, type nyo lang ako, or mag-request kayo na umakyat mismo personal sa live. Kailangan nyo mag-request. Otherwise, hindi ko makikita rito yung hindi ko makikita. Kasi may mga pagkakataon, tumitigil yung section ko. So wala ngayon ako makikita ng comment. Yun ang problema ko. Good morning, brother. Yan, meron tayo nakakit sa live. Good morning, brother. Taga saan ka? Taga saan ka, brother? Nawala ka? Davey? Naririnig ko yung manok mo. May tanong ba yung manok mo? Davey? Yan. Good morning. Taga saan ka, brother? Brother, taga saan ka? Mamaya mo na ayusin yung bonnet mo. Sige. Mahina yung signal. Lakasan mo na lang yung signal. Mamaya ka na magpa-cute. Taga saan ka? Brother, taga saan ka?
Luya pa siya. Okay, next tayo. Okay, sige, next. Okay, yun, ayos. Good morning, brother. Taga saan ka? Brother, taga saan ka? Taga Teresa, sir. Teresa. Okay. Ano tanong mo? Ay, tatanong ko lang, sir. May napanood kasi akong may napanood akong debate ni Eli Soriano. Ano yung sir? Yung anti-pop? Yan yata yung ang kalaban niya either yung sa St. Paul o yung sa kabila. Well, dalawang beses kasi sila naglaban ng mga taga St. Paul Pero parang magkaibang yata yun, magkaibang branch ng St. Paul. Yung anti-pope, yan yung parang kalaban ng kalaban ng official na pope. Ganun yung konsepto nun Parang anti-Kristo, kalaban ni Kristo, 'di ba? Yung anti-pope naman kalaban ng official na pope. Kasi merong mga pagkakataon in history, kung hindi nyo alam, lalo na sa Roman Catholic, merong pagkakataon na nagkaroon ng pagpanahon na dalawa ang papa sa Roma. May pagkakataon niya tumatlo pa yan Okay. So yun yung general na ibig sabihin ng anti-pope. Ibig sabihin kalaban ng papa sa Roma. 4,000, sakto na ba? Google lang. Okay, tatlo. Okay, sige. 3,000. Sige. Yun, follow-up question, brother. Ayun, sir. Tanong lang din, sir. Paano nyo sir? Paano nyo naabot yung ganyang, sir, talino? Hindi ako matalino. Diretsahan, hindi ako matalino. It just so happen nga lang na pinipili ko lang talaga yung talino sa lahat ng bagay na matututunan ko sa buhay. Observant kasi ako na klase ng tao. Observant ako na klase ng tao. So, ibig sabihin, lahat ng bagay na matututunan ko tungkol sa mga bagay-bagay na nakikita ko ng mata ko, naririnig ko ng tenga ko, and everything else in between, ngayon yung pinagtutuunan ko ng pansin. Observant ako. Ngayon, sa dami ng mga bagay na natutunan ko, ayun, eto na ngayon, panahon nga ngayon para lumabas ngayon ako sa mga tao at makapagtanong naman kayo at matuto naman kayo galing sa mga bagay na natutunan ko. Ang gusto ko lang, makapagbahagi lang sa mga tao ng mga natutunan ko sa buhay. Pero generally, hindi ko makonsider yung sarili ko na matalino Mako-consider ko yung sarili ko masipag. Masipag akong umalam. Yun ang masasabi ko. Masipag akong umalam. Mataas ang level ng focus ko pagdating sa mga bagay na katututunan ng impormasyon. Hindi ako masyadong nagbibigay ng pansin sa mga bagay na laro ng buhay na to. Pag laro-laro lang, pag walang kwenta, subconscious ang magmamaneho, hindi masyadong importante sa akin yun Pero may mga tao, puta, halos buong maghapon nila pinapatakbo ng subconscious nila. Ang daming mga tao ngayon, bobo talaga, straight out bobo. Ang dahilan kasi yung subconscious nila, yung pinababayaan nilang nakakapamarali sa buong maghapon nila. Lalo na pag naka-survival mode ka, brother, ang lakas makabobo ng survival mode. Yung konsepto na paulit-ulit, routinary yung ginagawa mo, paikot-ikot ka lang sa iisang sistema. Ang tawag nila ng rat race Yung papasok sa trabaho, uuwi, mag-aantay ng sweldo, uubusin yung sweldo, papasok uli sa trabaho, uuwi, mag-aantay ng sweldo, uubusin uli yung sweldo. Yun routinary. Ang mga tao mahilig sa routine. It just so happen nga lang talaga na personal preference ko na yung routine ko umiikot sa mga bagay na katututunan sa buhay. Doon tumatakbo yung maghapon ko sa mga bagay na matututunan ko. Yung mga oras na inilalaan ko sa social media at saka dito sa Project 1M, yun yung oras ko na para makisalamuha sa publiko. Pero generally, pag ako lang mag-isa, alam ng mga tao ko yan, tahimik lang ako sa isang sulok. Laging nasa isang sulok lang ako, tahimik lang ako, umaalam ng maraming bagay tungkol sa buhay. Minsan nagbabasa ng libro, minsan nagbabasa ng mga article sa internet, minsan nagre-research. Masipag ako mag-aral, brother. Yun ang meron ako na wala sa iba. Yung iba kasi tangina sobrang bobo nila, TikTok brain sila, hindi man lang sila makapag-focus sa isang subject. Kaya ako kasi nagpo-focus na ako sa isang subject, inuungkat ko pa yung kaugat-ugatan ng subject na yun. Yun ang pinagkaiba ko sa iba. Masipag akong umalam, brother. Tsaka meron kasi akong ang tawag nila doon, tiyaga. Meron akong tiyaga. Yung ibang tao wala Maburingan lang sila, sapat na dahilan na yung kaburingan nila para manatili silang bobo.
Maraming tao Copy, ngayon, sir. brother, ganyan. TikTok brains, utak pogi. Tignan mo yung comment section ko. Makikita mo yung mga taong may taba ng utak. Pag nagko-comment, halimbawa, hindi hindi basher I will say negative connotation tungkol sa post ko. May mga tao tumututol sa akin and their questioning is real. Totoo, valid. Halimbawa, may mga pagkakataon, makakita ka, organize mismo yung thought. Tapos, negative connotation tungkol sa bagay na ginagawa ko. And their points are valid. Valid yung mga puntos nila. Valid na nagme-make sense yung mga bagay na sinasabi nila tungkol sa akin on the negative connotation against me. Valid yun. Pero may mga iba, negative connotation na nga against me, puta, stupido at bobo lang talaga yung putang inang pagkakakonstruct ng sentence. As in, 1 to 2 word, bobo ka, tanga ka, putang ina mo. Puro ganun lang. As in yung mga ganun, TikTok brains, utak pogi talaga yung mga yun. Ang nagmamaneo sa maghapon nun, kung hindi kundi subconscious nila, emotions nila. If they have to think, they are acting according to their emotions. Yung mga ganong klase ng tao, tangina toge talaga yun. Toge talaga yun. As in, yun yung mga klase ng taong hirap na hirap sa buhay, tangina bubong-bubo talagang mga klase ng tao, mga walang pakinabang sa lipunan. Copy, Yun, sir. mga ganun. Follow-up question, Ito, brother. sir, nagpapasalamat lang ako, sir, kasi hindi ako marilig magbasa ng libro. Kaka lang sa Picture? order ako. Sino? Picture. Oh, shoutout daw. Shoutout. Shoutout sa iba yung mafia, men. Sa ODP, sa Singkit Boys, Pinoy Asla, Street Clothing. Out. Live to sa iyo sa Facebook. Facebook. Live. Follow-up question, brother. Yung vlog nyo, sir. Salamat. Ayun natin. Project 1M, Pilipinas. Picture ka. Shoutout ko na akin. Follow-up question, brother. Sir, magpapasalamat lang ako, sir, kasi dahil sa'yo, nakabili ako. Ingat kayo, dahan-dahan kayo sa biyahe. Good job, brother. Kakadating. Mapapakinabangan mo yan sa maraming parte ng buhay. Generally, yung information na matututunan mo dyan, I strongly suggest do not use it sa kasamaan. Kasi maraming mga taong masasamang tao ang gumagamit niya sa kaletyan. Straight out, maraming tao gumagamit niya sa kaletyan. Sa kaistupiduhan, sa kabobohan, para makuha nila kung ano yung gusto nilang makuha sa kapwa-tao nang hindi na nila pinaghihirapan at wala ring kapalit sa kapwa-tao. Therefore, ang nangyayari, yung mga bagay na nandyan sa loob ng libro na yan, ginagamit nila para makapang-agrabyado at makapanglamang ng kapwa-tao. I strongly suggest not to do that. Ang dahilan kasi, oo, makukuha mo yung gusto mo. Pero pag walang kapalit na nakuha, yung kabilang panig, sa'yo din naman babalik yun eh. Diba? Yung konsepto lang na pag nabuisit sa'yo yung kausap mo, ikaw yung masisira. Ito pa mas worse niyan. Pag gumana, nakuha mo yung gusto mo, hindi ka nahuli, uulit-ulitin mo yun hanggang maging masamang tao ka. Ingatan mo lang yung sarili mo, brother. Yan libro na yan, punong-puno ng mga punong-puno ng mga impormasyon na papapakinabangan mo sa buhay na to sa parehas na mabuti o masama. Sir, kesa nag-i-scroll ng walang katapusan sa Facebook, ito na lang. Good job. Follow-up question, brother. Sir, okay na po. Okay, sige. Maraming salamat, bro. Tigan ko na ma-end broadcast. Kakamali ng pindot. Bye-bye. Okay. Next tayo. Michi Boy TV. Michi Boy Gali, wow. Good morning, brother. Good morning, boss. Ako yung Kamusta buhay? Nasaan ka ngayon? Bale, sinasama ko yung jowa ko dito sa Pampanga sa OJT niya. Okay, ayos. Ano tanong mo, brother? Ako yung 3.7 million followers sa Facebook. Bale, ang dami ko na nakuwang reach sa lahat, sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Kumbaga napapabayaan ko lang din. Ito, kasi about business to boss, kasi nakita ko about business naman yung tinuturo mo eh. Yan, bale, ang ko kasi ngayon, parang napabayaan ko siya since last year. Last year mga siguro, December ganun. Hanggang ngayon, napabayaan ko talaga na every time kasi na may, ang ko kasi boss, clothing business ako. Michi Boy Artwork.
So, every time na magkakaroon ako ng isang malakas na video, talagang dadagsa yung mga sales ko. Ang dami kong benta. At hindi ko na sinusundan. So, ganun yung naging problema. Hindi ko na Mm. sinusundan ng content, hindi ko na sinusundan ng video. So, parang, since ganun yung naging problema, parang humina yung engagement ko. And then, ngayon, parang tanong ko lang sa inyo, hindi ko alam kung nag-Facebook ads or what. Pero makakatulong ba yun para sa akin kung sakaling, since ngayon na mahina yung engagement ko sa Facebook at saka lalo sa TikTok, makakatulong ba yung mga ads sa akin? Lahat ng bagay makakatulong, brother. Dali lang, picture lang, mabilisan to. Sige po. Oh, ilawan mo. One, two, three. 1, 2, 3. Okay, thank you. Thank you, Idol. Salamat po, salamat po. Ingat kayo. Dahan-dahan kayo sa biyahe. Huwag magmamaneho ng lasing, ha? Nawala. Sorry. Asa na? Nawala. Ichiboy TV, nawala ka. Nawala. Meron akong mga tanong sa'yo eh. Ayan, akit kita ulit. Nawala ka. May mga tanong ako sa'yo. Ayan, okay. Bumalik na. Okay, going back do sa pinag-uusapan natin. May mga tanong ako, brother. No, gaano katagal na yung interval mo mula one post to another? Hindi naman sobrang tagal, boss, pero lately kasi ang, di ba, since clothing business siya, more on anime ako tsaka yung request ng customer. Kasi ako yung tipo ng yung parang yung mga designs ng customer is Dalawang bagay yung pinag-uusapan natin. So isang clothing at saka social media mo. Ang tinatanong ko sa iyo yung social media. Gaano katagal ka mag-post from one post to another? Gaano katagal tong interval na to? Isang araw, dalawang araw, isang linggo? Sa social media kasi parang nawalan ako ng pakialam sa kita sa social media eh. So more on business na lang ako. So parang siguro tumatagal ng 1 week ganun kapag talagang nakikita ko na yung isang video ko is nagbo-boom at talagang tinatambakan akong sales. Actually, parang nawalan na ako ng parang pakialam sa social media ko kahit gaano pa ako daming followers. More on na lang ako basta sa business, ganun. Merong kulang kasi sa sistema mo eh. Isa sa mga pinakamalalaking pagkakamali na nagawa mo sa social media, brother, yung inisip mo na yung social media completely separate business from your clothing. It's supposed to go hand in hand, brother. Kasi paano malalaman ng mga tao na nag-e-exist ka pala sa panahon ngayon kung hindi mo ilalagay sa social media? Maliban na lang, meron kang physical store. Pero hindi sapat ang physical store sa isang clothing line para pumutok ka sa paningin ng mga tao. Lalo na kung yung mga tao di naman talaga dumadaan dun sa direction kung saan ka nandun. Yung social media, dapat yun yung mismong marketing and sales tool mo para makabenta ka sa clothing. Ang nagkaroon ka ng problema dun sa hindi mo siya kinonsider na parte ng negosyo mo. Supposed to be, yung mismong social media mo ang panghakot mo ng attention ng mga tao para makilala yung produkto mo, and that's marketing. And then, dun ka na rin pwedeng kumuha ng hook para ma-convert mo yung marketing mo papasok sa sales. Actually, boss, ginagamit ko yung social media ko. Bali, di ba, nagsimula talaga ako sa mga parang skit lang, ganun. And then, nung nag-start ako ng business 2 years ago, ginamit ko yung social media ko na parang mag-create ng content regarding my business. Hindi natin pinag-uusapan kung ginamit mo o hindi. Ginamit mo talaga. Kasi naka 3.7 million followers ka. So, ibig sabihin, consistent ka sometime in the past. Pero hindi naman natin pinag-uusapan yung mga bagay na dati. Maikli na ngayon ang attention span ng mga tao, brother. And it is as little as posting a video, making hundreds of thousands of orders, tapos sa susunod ng mga pinost mo na video, wala nang pakialam sa'yo mga tao. Sobrang ikli na ng attention span ng mga tao ngayon. You have to understand na itong panahon na to, brother, weirdo. Kung lahat ng mga panahon gumana sa'yo dati as a social media influencer and as a businessman, ngayon pag hindi mo pinagsabay yung dalawa tas hindi relevant yung mga posts mo, wala nang pakialam sa'yo mga tao ngayon. In case hindi mo napapansin, nangyayari din naman sa akin yan every now and then eh. May mga videos ako na pinopost na umaabot ng million yung views. May mga videos din naman ako na pinopost, less than 10,000 yung views.
Tamo? Nakadepende yan, brother, sa relevance mo. Kung gaano ka ka-importante sa paningin ng mga tao. And para maging importante ka sa panahon ngayon, kasi dati kasi, weirdo yung panahon din dati. Dati, there was a time, sigurado alam mo to, yung mga panahon na nagsisimula ka pa lang social media, isang post mo, putok. Susunod na post mo, putok uli. Sunod na post mo, putok uli. Sunod na post mo, putok uli. Tapos kahit gaano ka katagal hindi mag-post, kilala ka pa rin ng mga tao. Pag nag-post ka after 1 week, putok pa rin yung post mo. Pero ngayon, pag hindi ka kilala ng mga tao, araw-araw, putang nakakalimutan ka na ng mga tao, bro. Tingnan mo, pinakamagandang halimbawa dyan sa nakakalimutan ng mga taong minsan panahong sabog na sabog at sikat na sikat. Kilala mo si, anong pangalan nito? Si Marlo? Si Marlo? Anong pangalan nun? Nagpalit ng pangalan yung hype na yun eh. Sanderford yun. Nagpalit siya ng pangalan, Sanderford. So di pinayos pa siya, 'di ba? Recently, kahapon, nag-i-scroll ako ng TikTok. Meron ako nakitang post na video niya na pinapakita niya yung ipin niya. Na dati may mga veneers pa siya na nakakabit dun sa mga ipin. Tapos ngayon barag-barog na yung mga ipin niya. Tapos nangihingi siya ng tulong para maipaayos daw yung ipin niya. Kasi inaamin ko, hindi na po ako sikat ngayon. Halos di na po ako kilala ng mga tao. Para lang po maipaayos yung ipin ko, baka pwede naman, parang something to the effect na halos nagmamakaawa na siyang magkaroon ng gig. Ganun yung konsepto. Ngayon, dito na tayo ngayon sa konsepto na every other person pwede na sumikat sa social media. Ang ibig sabihin din nun, every other person pwede rin gumawa ngayon ng clothing line. Ang ibig sabihin din nun, every other person na negosyante, lahat ng negosyante, hindi na importante kung anong industriya pa yan, kakompetensya mo. The sooner na ma-realize mo yun, brother, the sooner na magpupupo ka sa social media as your primary, kasi wala pa tayong second, wala pa tayong mas maganda pa kaysa sa social media sa panahon natin ngayon eh. As your primary tool para sa marketing mo and sa sales mo din at the same time. Yung social media, bugbugan mo ng gusto, hindi na importante kung marami kang benta o wala. Ang bottom line nun, bugbugan mo social media. Bakit? Kasi magko-convert sa'yo yan papuntang sales kapag maayos ang marketing mo. Kailangan mong magpakilala consistently sa mga tao. Kasi ando na tayo, meron kang regular followers. Pero you have to consider din algorithm ng social media na pinipilit at pinipuwersa na ngayon ng algorithm ng social media na sana halos lahat ng mga influencer na medyo maganda ang edit o medyo maganda yung paraan ng pagsasalita o medyo malinaw yung camera, sana mapanood din ng ibang mga tao kasabay ng mga contents na inilalabas mo. So that means masasaturate ang merkado ng social media kapag hindi ka relevant. You have to be consistent, brother. Kailangan consistent kang nag-upload, consistent kang merong hook, consistent kang makulit sa social media, consistent kang napapanood ng audience mo para yung mga audience mo na regular na nakakapanood sa'yo, sila ngayon yung mga regular na bibili din sa'yo at the same time. Ang nangyari kasi in the past, kung hindi mo napansin, regular kang pinapanood ng mga tao. Tapos, relevant ka sa buhay nila kasi chine-check pa siguro nila kung anong bagong update mo eh. And then, pinabayaan mo sila. Ngayon na nangyari, hindi ka naman nila nakalimutan. Nga lang, may mga pumalit na sa'yo dahil sa algorithm ng social media. Yun ang nangyari. Alam mo yung problema mo, nangyari din sa akin yan. Dito sa, yung isang The Chichester, yung 600,000 followers. Pag nakita mo yung 600,000 followers, tangina, wala na nga kahit isang post doon na umaabot ng 10,000 yung views eh. Hindi naman yun dahil hindi ako gustong mapanood ng mga tao. Imposible yun, hindi nila ako gustong mapanood. Ang malamang na nangyari, dahil kasi na-demonetize yung social media ko, pinabayaan ko, gumawa ako ng bagong page, tapos doon ako bumugbog sa bagong page. Ngayon, nung natanggal na yung demonetization ng Facebook ko, wala na halos views, kahit 600,000 followers pa ako. So, hindi ka nag-iisa. Nararamdaman din niya ng iba pang mga influencer, brother. Ito problema mo. Ang trouble mo ngayon, yung clothing line mo, nakadepende yan sa social media influence mo. So ako, I strongly suggest, ito may sasuggest ko sa'yo. Gawin mo yung katulad ng ginawa ko. Meron akong dating 600,000, gumawa ulit ako ng bago. Tapos gumawa ulit ako ng isa pang bago. Gumagana yun. Pero ang importante doon, kailangan yung mga videos mo relevant. Nakita mo, ito magandang marketing stunt, magandang marketing strat. Yung katulad nung kaila Bugoy, kaila Franklin Miano, kaila Josh Mojica. Kung nakikita mo yun sa kanila, yun talaga magagaling pagdating sa marketing. Kung gumawa ng page yung mga yun, hayop eh. Parang isa yata sa isang araw ang ginagawa nilang page eh. Tapos lahat yun natatauhan sabay-sabay. Lahat yun, kilala sila
ng mga tao, lahat yun, sabog sila sa buong Pilipinas, lahat yun, tangina halos lahat ng mga videos nila, oo, maraming negative connotation, pero if you can convert those negative connotation to positive connotation, tangina, siguradong kilala ka ng mga tao. Eh, tingnan mo, ito isang problema, hindi nga kita kilala eh. At ang ibig kong sabihin doon sa konseptong hindi kita kilala, isipin mo ngayon kung gaano karaming Pilipino pa ang hindi nakakakilala sa'yo. Di ba? Ngayon, ang kailangan mong gawin, bumugbog ka ngayon sa social media para pumutok ulit yung clothing line mo. Yun ang gawin mo, bugbog ka sa social media para pumutok yung clothing line mo. Pag putok ng clothing line mo, huwag mong pabayaan ang social media, triple down in social media na lahat ng kinikita mo na pang-marketing, ilaan mo na kagad sa social media. Kung gusto mong pumutok ulit yung brand mo, yun yung paraan, brother. Kasi sayang, taka na 3.7 million. Fuck, kilala ka na dati ng mga tao, tapos nakalimutan ka nila. Sayang yung brads. Hindi mo naman kasalanan yun eh. Ang dahilan kung bakit, kasi sumobra na yung dami ng influencer sa Pilipinas. Tangina, every other person is an influencer na sa panahon ngayon eh. Every other person is an influencer. Parang, dito nga yata sa lugar na to, sa Angono, kung meron akong kilalang 4-5 putang sikat na influencer dito, sikat ha, sikat na influencer dito, nandito si Kiko Matos, at saka yung iba pang mga, parang meron pang 4-5 influencer dito na mga hindi naman sobrang lalaki na, pero million pa rin yung views. May mga sikat na influencer dito, na sobrang dami ng influencer, brother. Ako, I strongly suggest, bugbugan mo social media. Yun lang yung magagawa mo, kailangan manatili ka relevant. So, ibig sabihin, TikTok ka, YouTube ka, sa Facebook ka, i-Instagram ka, tapos lahat yun kailangan sabay-sabay. Yun ang hindi ko ginagawa sa panahon ngayon. Kasi ang Instagram kasi punong-puno ng mga peking tao eh. Ayoko ng Instagram. Ang gusto ko ngayon, TikTok, dahil nandun ang demographics ng kabataan. Majority ng kabataan nasa TikTok. Ang Facebook gusto ko rin kasi nandyan ang mga matatandang tao. Ang target market ko kasi, ang target audience ko, mga ordinaryong taong bayan eh. As many as possible na mga ordinaryong taong bayan. Wala akong pakialam sa mga mayayaman, puta. Bala na sila sa buhay nila, magyaman-yamanan sila dyan. Sila yung mag-away-away sa kung sino pinakamayaman sa kanilang mga putang ina sila. Basta ako, yung mga ordinaryong taong bayan na sa akin, yun ang akin. Habang sila nagyayaman-yamanan, ako naman maghihirap-hirapan dito sa ilalim. Actually, Follow-up question, brother. Actually, sa TikTok, boss, ay, hindi ko kasi masabi kasi actually ang problema ko lang ngayon, nahihinaan ako sa sales ko kasi okay no, kumikita naman ako ng hundred of thousands ng alam mo yun, ng ilang linggo, ganun. Kaso ang baba niya, kumbaga bumaba kumpara sa dati. So, yun yung naging problema. Babagsak pa yan. Kasi marami na rin kayong gustong mag-clothing. Halos lahat na lang ng influencer may clothing eh. Halos lahat ng influencer may clothing. Iba na, Kung magagawa mo yung katulad ng ginagawa ko, it doesn't necessarily follow na eksaktong-eksakto, pero yung importante ka sa paningin ng publiko kasi natututo sila sa'yo, yun ngayon yung bagong meta, brother. And when I say meta, hindi ang ibig ko sabihin ay algorithm ng social media. Ang ibig ko sabihin, algorithm ng utak mismo ng tao. Eh kung hindi mo mapapansin, brother, ang social media in general, this goes in general. Ang social media in general, whether it be TikTok, Facebook, wala nang MySpace. TikTok, Facebook, Insta, at saka YouTube, punong-puno ng information. Ito ang problema. We don't have enough individual to decipher those information. Kung kaya mo na tiyagaing i-boil down halos lahat ng mga contents ng mga tao, lalo na yung mga pinakalumang matatandang mga tao, papunta sa paraan o papunta sa lengguwaheng maiintindihan ng ordinaryong taong bayan, yan surefire, importante ka para sa kanila. Kasi natututo sila sa'yo. Yun ang kulang ngayon, brother. Oo, lahat ng tao kayang magsalita sa social media, lahat ng tao kayang magdunong-dunungan na parang katulad ni Franklin Muñaño at saka ni Josh Mojica. Pero ang pinaka-bottom line doon, yung mga tao ba, effective ba para sa kanila yung mga bagay na ginagawa mo at sinasabi mo? Yun ang kulang na kulang ngayon, brother. Yun ang kulang na kulang sa publiko ngayon. Ang kulang ngayon, yung pagde-decipher ng hieroglyph ng sobrang daming putang inang information sa social media, boiling it down papunta sa naiintindihang lengguwahe ng ordinaryong taong bayan. Yun ang importante para sa mga tao sa panahon ngayon. Sino dito sa mga putang inan to, yung pag pinakinggan ko, matututo ako.
Kasi lahat na lang sila, wala akong matutunan, lahat nagjo-joke time, lahat nagpa-prank-prank, lahat kumakalog ang susot, nagtututuwad. Sa panahon ngayon, ang kulang na kulang ngayon sa panahon ngayon, yung mga taong legit na talagang nakakaalam ng sobrang daming bagay. Yun ang kulang ngayon. And if you can do the same, yun, tangina, surefire, putok ka. Bahala ka na kung paano mo gagawin yun. Pero ang importante sa panahon natin ngayon, brother, yung makapasok sa puso ng tao. Hindi na importante kung marami kang views o hindi. Hindi na importante kung marami kang views o hindi. Kasi tingnan mo, pansinin mo, sobrang daming tao, sobrang daming influencer, yung sobrang daming views. Pero tignan mo, kapag ka ba yung mga tao, tinanong sila, anong natutunan mo kay ganitong influencer, mahihirapan silang sumagot, tignan mo. Pag ang tao nagigising na, tumatanda na, oo, okay yung panahon ng kabataan, panahon ng Tolly Fowler, kalog-kalog ang suso, ganun. Ayos yun, di ba? Pero pag tumatanda na ang tao at nagmamature na, ang gusto na lang na napapakinggan yan yung mga bagay na may natututunan na sila. Kasi nagiging boring na sa kanila yung party-party, boring na sa kanila yung pasyal, boring na sa kanila yung kain ng masasarap sa labas. Pagka ganong klase na yung mga tao, automatic ang hinahanap na kagad niyan yung katatabaan ng utak nila. Diba? Parang katulad mo, di ba? Nandito ko ngayon sa programa ko, it's not because party-party yung pinapakita ko o kayabangan na parang katulad nila Josh Mojica. Hindi, nandito ka kasi you want to learn something. At sigurado ako, hindi ka nag-iisa. Maraming tao yung mga katulad mo na gustong matuto ng maraming iba't ibang bagay tungkol sa buhay. Nung nakaraan nga, ito just so you know, nung nakaraan, nag-ano ako public speaking seminar. Ang presyo ng ticket noon, 10,000 pesos. Ang dahilan kasi, kumuha ako ng resort eh. So overnight yung resort, tapos 3 beses na pagkain sa first day, tapos 2 beses na pagkain sa second day, tapos may pasyal pa ng konti, tapos naligo pa kami sa sa dagat, ganun. Ay sa dagat sa sa lagoon, etc. So it was an entire experience, 'di ba? Pero ang daming taong hindi ko ine-expect na puta ang ang bed capacity noon 18 lang. Pero puta lumampas na kami, nag-22 kami bed capacity. Para lang ma-accommodate yung iba. Pero tangina, ang daming nagme-message na gustong magbayad ng 10,000 pesos just to see me speak. Sobrang daming tao na, isipin mo naman, puta, gasino yung 200,000 na kagad yun eh. Diba? Although hindi nga lang sa akin napunta kasi meron akong nag-set up nung buong event na yun, doon napunta doon sa nag-set up ng buong event. Ang kinita ko talaga doon, overall, 15,000 lang, 15,000 pesos. Pero kung mag-a-accommodate, sabi ko sa isip ko, tangina, kung mag-a-accommodate pala ako ng mas malaki pang space, na tipong kayang mag 100 packs, o pwede kong itaas, gawin kong 50,000 kada ulo, tangina sigurado ako may kakagat ng ganun eh. Yeah. Diba? Isipin mo, puta, isang araw lang yun. Tapos ang paghahanda namin doon, wala pang 1 buwan. Parang 2-3 linggo lang yata. 2 weeks, 3 weeks preparation lang yun. Yun yung mga bagay na nasa isip ko lang. Ginawa ko, nagdala ko ng sobrang daming libro. Lahat ng tanong nila, binabasa ko sa libro. Puta, unique experience yun. Hanap ka kayo ng ganong klase influencer. Lahat ng tanong mo, may librong pinagbabasaan sa'yo sa harap mo mismo. Actually, boss, matagal na kitang nakikita sa social media and isa ako sa mga naniniwala sa'yo na hindi lang basta, alam mo yung puro yabang lang, na puro salita lang, yung, ano yun, ang tawag doon, yung speaker ko, no, yung about sa kung paano magiging maganda yung buhay, ganun. So, nakikita ko kung paano, tsaka nagsimula ka, yung simula nung sa business mo na, Sa tondo. yun, sa business mo na yung paano magkakaroon ng 1M, ganun. So, naniniwala talaga ako. Kaya nga nagtatanong ako sa inyo ngayon eh. So, may Alam mo, natutunan naman ako. nandito na nga rin tayo, dumarating na tayo ngayon sa panahon. Ito, excited na ako dito. Dito excited na ako. Kasi I have set the bar so high sa panahon natin ngayon ng pagiging business guru. Kailangan ipakita mo sa amin yung putang inang negosyong ginagawa mo. Paano mo minamaneho yan? Ganun ako eh. Ngayon, ito na ngayon, dumarating na ngayon yung panahon na yung mga totoong legit lang ang paniniwalaan ng mga tao. Yung mga tangina legitan, mga yabang-yabangan, pakipakita ng pera, pakipakita helicopter, sumasakay sila ron, sports car. Wala na yan, tangina palaos na yung mga putang inang yan, pakipakita ng mga bundle-bundle ng pera, parang mga networker. Palaos na yung mga yan, palaos na yan. Unti-unti nagigising na ang mga tao ngayon dun sa kung sino ba talaga yung mga legit na totoong negosyante na marami tayong matututunan versus yung mga negosyantihan lang na niyayabangan lang tayo ng kunyaring resulta nila na rirentahan lang naman yung putang ng sports car na yan at hindi naman talaga sa kanila yung bahay na yun para bentahan tayo ng putang inang course na wala naman talagang laman. Unti-unti nagigising
na ang mga tao sa ganyan. Unti-unti. And I am setting the bar so high na halos walang makakagawa nun dyan sa mga panggap sa social media. Ang dami nila, putang ina, ang dami-dami nilang mga panggap sa social media. Hindi mo na nga alam kung sino yung totoo at hindi. Oo, nga problema eh. Kilala ko sila. Ang galing na rin kasi nila, kaya talaga naniniwala na lang ako dun sa mga talagang transparent. Katulad nung naniwala lang ako noon kasi ang dami nyo rin basher, di ba? Yung pagiging kung paano kayo magsalita, di ba, mga ganun. So, napanood ko lahat yung mga yun. Hindi naman lahat, pero napapanood ko yun. So, pero naniwala lang talaga ako nung itong gumagawa na kayo ng Project 1M. Oo. Para makita ng mga taong hindi ganun kadaling maging negosyante. Madaling maging scammer. Tangina, sobrang daling maging scammer. Sobrang daling maging scammer. At tama, sobrang daling maging scammer, brother. Na tipong, isipin mo to I am checking into this at the back of my mind. Naisipin mo yung halimbawa, yung katulad nung kay Franklin Muñaño. Ayoko naman sabihin scammer siya, no? Pero kung halimbawa, scammer ka, pwede kang gumawa ng course na worth 9,000 pesos, magpakita ka ng sobrang daming bundle-bundle ng pera, magpakita ka ng sports car, hindi na importante kung sa'yo yan o hindi. Pakita mo mansion, hindi na rin importante kung sa'yo yan o hindi. Tapos sabihin mo kamo sa mga tao, kaya ko kayong payamanin. For 9,000 pesos, puta, pag may nag-subscribe sa yung somewhere around 25,000 individuals, puta, that's almost more, actually, that's more than 100 million pesos, brother. Sipin mo yun, 25,000 individuals lang ang kailangan mong mauto para maniwala sa'yo na sobrang yaman mo talaga, and you will gain somewhere north of 150 million pesos. Lap trip yun, boss. Talaga, yun talaga, hindi ko pinaniwalaan yun. Hindi natin pinag-uusapan si Franklin Muñaño. Ang pinag-uusapan natin, puta, kayang gumawa ng ganong sistema. Tama mo? Ang daling manloko ng kapwa-tao, brother. Napakadaling manloko ng kapwa-tao. Pero ang pinakamabigat sa panahon ngayon, andito na tayo, pumapasok na tayo sa panahon na yung pangalan mo ang credibility mo. Pag sira yung pangalan mo, wala ka na halos mabibusiness transaction. Ngayon, unti-unti, nakikita na natin yung panahon na yan, na nasusuya na ang mga tao dun sa mga yabang-yabang na parang Andrew Tate ang dating. Nasusuya na ang mga tao ron. Ngayon nga, unti-unti, nakikita na natin yung demographics eh. Nakita mo ang Josh Mojica, di ba? Dati 150 pesos, 160 pesos yung benta niya dun sa kangkong chips. Nakita mo ngayon parang 69 pesos na lang. Tapos ngayon, nagbebenta na siya ng sabon. And then what's next? Legit pala yung sabon. Oo, nakita ko nagbebenta siya sabon eh. Pero mas okay na sa akin yung mga katulad ni Josh Mojica kaysa naman yung mga putang inang course. Di ba? Kaya meron niya ako nakita ang course niya sa social media eh. Sorry pero meron ako nakita niya sa course sa social media. Puta, sobrang scam ng putang inang yun. Sinasabi niya na in 15 days kaya niyang baguhin yung buhay mo for 9,000 pesos. Putang inang tao yan, Gagong puta. Sabi nga ng mga psychologist at saka mga statistician, you will need somewhere near 60 days para lang mabago mo yung habit mo. Habit lang yun Pero itong putang inang to, matindi pa to kaysa sa Diyos. Kaya niya baguhin buhay mo in 15 days. 9,000 pesos. Tangina. Ang dali talaga manloko ng kapwa-tao eh. Ako, diretsahan, darating yung panahon, brother, and you will benefit on this. Darating yung panahon na importante na sa mga tao yung credibility mo as an individual, hindi lang influencer. As an individual, so ako, stick to the tried and true. Kapag relevant ka at importante ka sa pandinig, sa paningin, at sa isip ng mga tao, mananatili kang buhay habang buhay. And when I say mananatili kang buhay, finances mo afloat, possible health mo rin afloat, and everything in between. Mananatili kang importante sa paningin ng tao, mananatili kang mapera. Ganon yung konsepto. Tignan mo, parang katulad sa akin, wala naman akong problema personal sa pera eh. Ang dahilan lang kung bakit ako nananatiling relevant sa mga tao kasi alam ng mga tao hindi ko sila pinagkakakitaan. Itong Project 1M yan. Pero that's a completely different entity aside from me. Iba ako, iba yung Project 1M. Yung Project 1M, yung mga kinikita sa Project 1M, pera na yan, kinoconsider ko yan na pera ng taong bayan, hindi ko personal na pera yan. Hindi yan pupunta sa bulsa ko, gagastusin ko pang binal ng sports car, pang yabang-yabang, dudong-dudong, hindi ko gaganunin yan. Meron akong personal na pera, hiwalay yun. Meron akong personal na hanap buhay na sarili kong personal na pinaghirapan ko sa mahabang panahon na hindi ko na kailangan i-disclose sa social media, hiwalay yun.
Hindi ko naman kailangan ng social media presence dun eh. Ang ginagawa ko lang sa social media, tumutulong sa mga kapwa-tao in the hope na sana in the future matuto ang mga Pilipino, maging matatalinong mga tao ulit tayo, maging relevant ulit tayo sa mundo, and at the same time, makakakuha rin naman ako, makakabahagi rin ako dun. Hindi na pera, okay lang kahit walang pera. Pero ang importante sa akin, yung panalangin ng mga kapwa-tao, kasi tangina, di ba? Si Raulo ko, impacto ko di ba? Pero that's one thing. Another thing is greedy kasi ako sobra. Sobrang greedy ko. Gusto ko mayaman ako sa buhay na to pero mayaman din ako sa kabila. Ganun ako ka-greedy. I'm that level of greedy na hindi lang importante sa akin yung buhay lang na to dito. Mas importante sa akin yung kabilang buhay kasi in case we as human beings haven't noticed, tangina, we're talking about billions of years. Hello. 60 years lang ang buhay natin. Kung medyo nasa 30 ka na, kalahati na lang ang meron ka. Ganun din ako. O hindi, tanga na, wala naman mas practical doon kaysa sa maghanda doon sa kabilan. Hindi naman natin alam kung gaano kahaba yun. Hindi nga natin alam kung meron bang ganun o wala eh. Ako, practical lang ako. Puta, nag-iisip lang ako bilang tao. Hindi natin pinag-uusapan dito yung mga pastor o anong religion mo. Puta, hindi. Yung kabilang buhay, hindi natin sigurado kung meron doon. Wala tayong malay doon. So sa akin, mas maigi na sa akin, well-invested ako dito sa buhay na to. Well-invested ako sa social media, well-invested ako sa pera ko, well-invested ako sa mga kapangyarihan, at sa lahat ng bagay in between. Pero at the same times, habang isinasabay ko yun, well-invested din ako sa kabila. Walang talo ron, brother. Yun talaga yung totality ng investment. Yung kabuuan ng investment na mayaman ka na rito, mayaman ka pa sa kabila. Follow-up question, brother. Wala na, boss. Naibigay mo na lahat. Sana lang maging successful din ako tulad mo. Di pa naman ako successful, brother. Malay mo, mas mabuting tao ka pala kaysa sa akin. Malay mo, mas successful ka pala kaysa sa akin. You will never know. Sa bagay. Pero, Ito, madugtungan ko lang, brother. Dito sa buhay na to, ang success para sa mga tao, money, power, fame. Yan yung success nila rito eh. Pag sobrang yaman mo, sobrang sikat mo, sobrang tindi ng kapangyarihan mo, nakakapagpasunod ka sa sobrang daming tao. Yan ang success sa kanila dito eh. Ito problema. Paano kung meron palang kabila, tapos sa kabila di ka tinatanggap kahit sobrang yaman mo pa? Ang ina. Puta. You have come so far just to fail in the end. You have come so far na sobrang yaman mo, sobrang tindi ng kasikatan mo, sobrang lupit ng kapangyarihan mo, pagdating sa kabilang buhay, putang ina, hindi ka tinatanggap ng Diyos. Tang inayari garon, brad. You have come so far just to fail. Sobrang dami ng ipinagod mo, ipinuyat mo para lang pagdating sa dulo, failure ka pala. Sa akin, walang ibang success kundi yung kabila. Kahit gaano ko kahirap dito, kahit wala akong kasikatan, kahit wala akong kapangyarihan, basta tinatanggap ako ng Diyos sa kabila, puta, yun ang success. Yun ang ultimate, brother. Walang tatalo sa success na yun. Tangina na yun, talaga yung ka-ultimate-ultimatean. Huwag na natin pag-usapan yung putang inang religion kasi ang daming tao dyan sa putang inang religion na yun. Manluloko lang ng kapwa-tao, parang influencer yung mga yan eh. Yan nga yung mga ibang influencer talaga na legit na putang inang influencer talagang papunta sa impyerno eh. Yeah. Pero yung practicality lang nung kabila, brother, yung practicality, hindi naman natin alam kung ano meron dito sa putang inang mundo na to. Hindi natin alam kung ano meron dito sa solar system na to. Hindi natin alam kung ano meron dito sa putang inang galaxy na to. Hindi natin alam kung ano meron dito sa putang inang universe na to. Hindi nga natin alam kung saan tayo papunta eh. In case you haven't noticed, naliligaw tayong lahat, brother. Yung sinasabi mo, sana kasing successful mo ko. Tangina, brother, hindi mo kilala kung sino kausap mo. Hindi mo alam kung gaano karaming kagaguhan na nagawa ko rito sa buhay na to. Hindi mo alam yung brother. Sabi ko nga sa'yo, baka mas mabuting tao ka pa kaysa sa akin eh. Itsura mo, mukhang babaero ka. Hindi mo alam kung ano mga nagawa ko. Itsura mo, maganda lalaki ka. Hindi mo alam kung ano mga nagawa ko. Itsura mo, meron kang gintong singseng. Hindi mo alam kung ano mga nagawa ko. Para sa pera, para sa puke, para sa kahit na anong bagay na itong buhay na to na sobrang sarap. Di mo alam kung ano mga nagawa ko, brother. Pero ito sigurado ko, nagpaplano na ako, nag-aasikaso na ako ngayon ng magbagong buhay kasi baka putang ina mo, bro, biglang bukas pala, ulong araw ko na rito sa mundo. Tang ina, paglalamayan nyo na lang ako, tapos hindi pa ako ready. Putang inang yan, bro. Tang ina, nakakatakot yun ha. Alam mo yan lang, dito sa buhay na to, yan lang yung kaisa-isang takot ko. Wala na ako ibang takot dito. Hindi ako takot mamatay, mabaril ng kung sino man, o kung ano man, murder ako, ma-aksidente sa kalsada. Hindi ako takot dyan eh. Ang kaisa-isa lang na takot ko, yung tangina yung oras na haharap na ako sa Diyos. Putang ina ko, sino ka?
Hindi kita kilala, gago ka rito. Bakit? Uy, teka lang, joke lang yun. Joke lang lahat yun. Hindi ko sinasadya yun. Eh, putang ina mo, wala na. Checkmate ka na ngayon pagdating doon sa kabila. Yun ang takot ko, brother. Yung mamatay ako, tapos di pa pala ako sapat dun sa kung sino man siya na gumawa. Hindi ko alam eh. Yun ang pinakatakot ko. Ang ultimate na takot ko talaga, yung haharap ako sa kabilang buhay, tapos hindi pa ako sapat para dun sa gumawa ng lahat ng bagay. Tangina brad, yun ang pinaka-practical na investment. Walang mas practical na investment kundi yun. And that is as greedy as it can get, brother. Greedy kang tao, gusto mo ng sobrang daming pera, tangina brad, walang mas greedy pa kaysa gusto mo talaga yung kabilang buhay. Walang mas greedy pa dun. Sipin mo na lang kung gaano katagal na ginawa yung mundo. Somewhere around 4 billion years. Ang universe, sabi nila, 13 billion years. Putang ina mo, kung merong kabilang buhay, you're talking about billions and billions of years. And we only get to live here for 60 fucking short years. 60 years lang. Ang ina, tapos yung iba nagsusumakit dito lang, nandito lang. Wala silang ibang pakialam kundi yung anak nila, yung asawa nila, yung mga babae nila, yung pera nila, yung kotse nila, yung bahay nila, yung travel nila. Wala nang iba. Yun lang. Ang ina, twisted. Hindi ka pa ganun ka-greedy pag pera pa ang hinahabol mo. Hindi ka pa ganun ka-greedy. Ako, I strongly suggest, be as greedy as me. 3.7 million, brother, napakalayo ng mararating niya kung gagamitin mo lang sa maayos. Kung magmamalasakit ka sa kapwa-tao, makikita ng mga tao yung pagmamalasakit mo, tangina, imposible naman sigurong hindi ka bumili ng t-shirt in return, hindi sila bumili ng t-shirt sa'yo in return, di ba? Eh, tingnan mo, yung Project 1M dito na t-shirt na ang tawag dito, pinost ko nung nakaraan, parang halos 100 yata yung t-shirt, di ko alam kung ilan yung inimprenta nila pero halos ubos na eh. Wala naman kaming marketing doon, brother. Basta nalaman lang ng mga tao minsan pa na nagbebenta akong t-shirt na Project 1M. Nagsipili yung mga tao eh. Nasubos na ngayon dito. Kaya na, ako na nga lang hindi makapag-reply kasi di ko alam paano nila pinapadala itong mga putang inang t-shirt na to eh. Nasubos na eh. May pumupunta rito, nagtatanong, meron ka bang Project 1M na t-shirt dyan, boss? Meron, nandito, nasa gilid. Wala kaming ginagawang kahit na ano, brother. Wala kaming ginagawang kahit na ano. Basta matagal na yun, pinost ko dati pa yun. Hanggang ngayon, may nagtsatsaga pa rin bumili. Bakit? Eh, puto, kakapakinabang sila rito. Wala naman ako hinihingi sa kanila eh. If you can do the same, brother. Yung konsepto, ang tawag ni Gary Vaynerchuk dito, ito malaking pakinabang sa ito. Gary Vaynerchuk, sabi ni Gary Vaynerchuk, 51-49. 51-49. Yung 51, ako yung nagbigay sa'yo. Yung 49, yun na yung parte mo. Meron pang isa pa, yung libro ni Gary Vaynerchuk, Jab, 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 Right Hook. Kung tawagin niya. Jab, 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 Right Hook. It works as, in the sense na give, and then tsaka ka palang hihingi. So madami ka na naibigay. Tsaka ka palang hihingi. Follow-up question, brother. Wala na, boss. O, tinan mo, ito mo, pakita ko sa'yo. Ito, tinan mo. Carlo Endoso, pabili naman t-shirt master. Nakita mo yun? Ito mo. Oh, see? Ito mo. Ganun ka simple yung konsepto. Kasi wala akong hinihingi na kahit na ano sa mga tao eh. Hindi tanganan. Halos hindi ko nga pinopost kung nasaan ako eh. Itong anong tawag dito? Address na to. Puta, hahanapin mo dun sa mga video ko kung alin dun yung nireplyan ko, kung sino man yung nireplyan ko nung address na to, may nagtatanong lang kaya ako nilagay. Pero halos hindi ko nilalagay yan. Kung maaari, takatago ko lang to, tapos bahala mga tao maghanap eh. Pero may nagtatanong kasi, o di sumasagot lang ako kung nasa ang address nito. Nagsisipuntahan sila dito. O yan, yung mga audience ko, ayan, sige, pwede ka ngayong mag-request sa kanilang bumili sa'yo. Tignan kami yung page mo, go. Hindi, boss, kasi sa inyo may nakikinig at saka may natututunan. Kaya talagang may naghahanap ng kung ano yung kahit hindi nyo binibenta, eh, hinahanap pa rin nila. Pero, ayoko mag-promote dito, boss, kasi sa inyo to eh. Pero, boss, maraming salamat sa pakikipag-usap sa akin and yun nga, naniniwala ako sa inyo. Salamat, brother. Na-appreciate kita. Enjoy, brother. Good night. Nakapag-message na rin ako sa comment dati. Nabasa yata nung kasama niyong babae. Asawa niyo ba yun? Sorry. Sige yata. Parang naaalala ko nga yun, oo. Basta yung live yun, ano? May million followers. Ako rin yun. Talagang naalala ko nga yun. Natsambahan ko na, na ganun. So,
about business lang naman din yan kasi naniniwala ako na malaking may tutulong. Sana soon or pag nagkaroon ng pagkakataon, maging kaibigan ko kayo. Bisita ka lang dito. Nandito lang naman ako lagi. Alam mo naman kung nasan ako eh. Asa ka ba? Nasa ano ko eh, taga Bataan ako eh. Tapos ngayon, nag-stay ako sa Pampanga. So, Isang hindi expressway lang yan, brother. Tayo may pumupunta nga dito mga taga Nueva Ecija eh. Taga Baguio pa yung iba eh. Kabado talaga ako sa Manila. Hindi ko alam kung bakit. Eh di mag-expressway ka, tapos huwag kang dumaan ng Manila. Saan ba kayo? Ang no? Rizal. Oo. Oo. Eh, expressway ka lang. Mga bandang alas 9 ka na bumiyahe para mga saktong alas 12, nandito ka. Hanggang alas 3 naman ako na madaling araw eh. So, di wala na ngayon traffic sa kalsada. Subukan ko, boss. Talagang sarap ka. Ang sarap ka kwentuhan. Sige. Sige, boss. Hintay lang kung bakit late na ako nakakapag-live eh. Napapasarap ng kwentuhan. Ako rin, nag-enjoy din ako sa putang ng ginagawa ko eh. Boss, magkano na ba pera niyo ngayon? Para alam ko kung hanggang kailan pa ako may time magpunta sa inyo. Makikita mo dyan. Nandiyan naman, pinapost ko naman kung magkano yung pera. Hindi naman ako titigil dito hanggat hindi nagwa 1M to eh. Sorry, boss, hindi ako updated palagi pero pag nakikita ko, talagang naki-interact ako. Salamat, brother. Na-appreciate kita. Salamat. Salamat. Ingat ka palagi. Bye-bye. Thank you. Thank you, boss. Okay, ayos. Sige, next tayo, next. Mga gusto ko makit sa live? Let's go. Sana habang may kausap ako, yung mga gusto ko makit sa live, ay ano, nandito. Andito lang yung comment section, no. Yung comment section, yung ano, yung option para mag-request na umakit sa live. Nandito, nandyan sa gilid. Ayan. Okay, ayos, ito na. Ayan, Renato, go. Okay, okay. Katayang kahit na sino. Brother, good morning. Brother, good morning. Taga saan ka? Taga Marikina, boss. Lapit lang, kapit-bahay lang. Ano tanong mo, brother? Magtanong lang ako isang bagay, brother, tungkol sa business. Kung halimbawa, ako, meron ako isang produkto. Oh. Gusto ko kasi malaman kung ano yung tamang approach para mapa-oo yung customer. Halimbawa, Ito pinakamaganda, brother. Dediretso na ata. Ito pinakamaganda. Try mo lahat ng approach. Tapos tignan mo kung ano yung pinakagumagana. Kasi ikaw lang naman ang makakaalam ng produkto mo eh. 'Di ba? Ikaw lang ang makakaalam ng produkto mo. Ngayon, ang ibebenta mo sa mga customer, hindi syempre hype. 'Di ba? Just stick to the tried and true. Baka totoo ka lang, kung may bumili, good. Kung hindi bumili, okay lang. Ganun yung pinakasimple, 'di ba? Ngayon, yung mga iba kasi ang ginagawa, lahat hinaharabas nila para bumili. Eh, syempre, obviously, meron diyang magiging mga dissatisfied na customer. Doon ka kayo magsisimulang masira. Hindi yan sa konseptong paano mo mapapa-oo ang mga tao. Kung gusto ng tao, bibili yan. Kung kailangan nila, bibili yan. Pero pag ayaw nila, pipilitin mo, bibili pa rin. Pero pag sisisihan mo ngayon, yung perang tinanggap mo galing sa tao, hindi naman talaga gustong bumili, pinilit mo lang. Mali ka ng mindset pag ang nasa isip mo, paano ko ba mapapa-oo mga tao na ayaw? Hindi ganun. Dapat, pakita mo lang lahat ng benepisyo ng kung ano mo yung binibenta mo. Tapos sila nang bahalang magdesisyon. Ito ang suggestion ko sa'yo. Sa social media ka na mag-present. Yun ang pwede. Kaya pag nasa social media ka, mas marami ka ngayon marireach ng mga tao kaysa one-on-one mo. Kasi sayang ang oras mo sa one-on-one eh. Gets mo? Okay, brother. Social media ka na. Ito ang suggestion ko. Bawa, hook ka lang ng isa. O, sino sa inyo bla bla ang gusto ng bla bla, something na palagay mo maging interesado maraming tao. Ganon. Bawa, pagkakakitaan yan, reseller, ganon. O, sino sa inyo gusto mag-reseller? Pagkakakitaan to, PM me. Tapos ang gawin mo ngayon, pagsamasamahin mo ngayon sila sa isang Zoom meeting. Doon ka na ngayon mag-present. Okay. Yun talaga, pag pumasok sila sa Zoom, alam mo na, surefire yun, na lahat ng mga tao dun sa Zoom meeting na yun, talagang interesado talagang kumita ng pera. Ganun yung konsepto. Okay. Totoo, diretso ha. Ang dahilan lang naman kung bakit nagtsatsaga akong magsalita rito sa social media ng libre, kasi hindi naman talaga ako interesado sa pera ng mga tao eh. Yun ang dahilan. Pero isipin mo, kung alam ba, papabayaran ko itong mismong ginagawa kong programa,
Puta, pwede naman. Sino sa inyo gusto masagot yung mga tanong nila sa buhay? Sino sa inyo gustong kumita? Sino sa inyo bla 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 bla? Type ganito. Tapos ang gagawin ko, magsasend ako ng link ng Zoom meeting o kung kailan yung Zoom meeting na, tapos pababayaran ko 1,000 pesos kada buwan. Pwede naman yun. So, pakita ko sa'yo, susunod. Oh, pwede yun. Gusto nila masagot yung mga tanong nila? Ayan, exclusive. Exclusive ngayon yun na lahat lang nandun lang sa loob ng Zoom meeting, yun lang ngayon yung makakapasok. Kasi marami, in case hindi nyo alam sobrang daming mga nagre-request na makapagtanong sa akin. Nagkakaproblema lang talaga dun sa mga platform o nabibitin yung oras. Ganun na nangyayari. Nagkakaproblema sa platform o nabibitin yung oras. Pero sigurado ako sa'yo, Brad, for 1,000 pesos a month na subscription, pag nagpatawag ako ng meeting, putang ina mo, maraming magbibigay sa akin ng pera nila. Sigurado ako sa'yo. Tama, pakita ko sa'yo pakita ko sa inyo. Yung mga gustong magtanong na matagal ninyong mas matagal ninyong talaga ninyong gustong magtanong, 100 lang to 100 lang tong nakikita ko sa viewers Ilan na ba viewers natin? Hindi ko alam, nag-stuck na rito sa 100 Pero dun sa mga sa inyo, sa 100 na viewers, sino sa inyong may sobrang 1,000 piso para matuto para sa isang subscription na halos araw-araw o gabi-gabi, meron kayong kausap na Chichester? Tapos makakapagtanong kayo, 1,000 pesos a month lang, subscription, halimbawa. Tangina, nakakapag-Netflix ka nga ng 400 pesos para sa putang inang entertainment na halos wala namang kakwenta-kwenta pag napanood mo na lahat yun Isipin mo ngayon, yung makakapagtanong ka privately kay Chichester, tapos kayo lang talaga dun. Sino ngayon, halimbawa may sobrang 1,000 pesos subscription monthly? Sige, tignan natin. Tama. Ayan tamo, yung isa, willing ako magbayad. Kenny, willing ako magbayad. Ako, Matic. Me, Charlotte. Ilan na? 4? 3? Ayan. Tama Sino man pa? ako. 4 na. G. 5, JD. Tama. Panoorin pa natin. Ilan pa? May laman. So, willing ako magbayad. Ayan. Kenny, okay. Ayan. Maye. Ayan. Ilan na? 7. Francis, kailan ba yan? 8. Wala na. Charlotte, kanina pa to Bisoy, 3 packs. Yan, silang 3. 3 sila sa Kamusta kayo dyan? Grill Reaper. Jander, 10. Tamo? Ngayon pa lang, ngayong araw lang to, nakagawa ko 10,000. Tamo? Ayun, ang dami po. Tamo? Kita mo? Kung ako yung babanat, ganyan gagawin ko. Kita mo? Nakita mo? Ang dami. Regina, Ellie, Glads, Stacks, Gian. Ngayong araw lang, alam ba, pinapagbayad ko itong mga tao na to, may 20 mil na ako ngayong araw Tamo? Tatrabahuin ko na lang yung 20 mil sa loob na isang buwan. Yun nga lang, mapapagod ako ng gusto. Ayun, see? Sipin mo, gaano karaming tao ngayon yung gustong matuto galing sa akin. Ang dami ko, totoo, diretsahan yung programa ko lang naman, andito lang sa konsepto na kayo magtatanong, ako sasagot ng tanong ninyo. Andun lang yun Yung programang kayo yung magtatanong, ako sasagot. Pero wala pa ako halos na dinidiscuss sa internet. Halos wala. Na ako mismo ang namili ng topic. Puta, pag ako pumili ng topic, mind blown ka sa akin. Sinasabi ko sa'yo. Nakita mo, yun pa nga lang magtanong pa lang kayo, tapos sumasagot ako. Yung iba sa inyo, mind blown na Isipin nyo, pag ako pa yung pumili ng topic, tapos may question and answer pagdating sa dulo, kastiguhin mo ngayon ako tungkol sa mga bagay na diniscuss ko. Tamo? John Carl, kami, 5 packs. Tignan mo, may 5,000 kagad ako galing kay John Carl. Kita mo? See? Dami. Ganyan yung ibig ko sabihin, brother. Hindi naman ganun kakomplikado Ang gagawin mo lang, pipiliin mo lang yung mga tao na pakiramdam mo kailangan talaga nila yung produkto mo o yung serbisyo mo. Ganun yung gagawin mo. Pero hindi uubra, yung hindi naman nila kailangan, ipipilit mo sa kanila, tangina magiging bad customer feedback yan. Magiging bad customer feedback yun pag nagkaganon. So ingatan mo yung sarili mo sa pagkumbinsi sa mga tao nang hindi naman talaga nila kailangan yung binebenta mo. Kaya nga nagkakaproblema tayo dyan sa networking diba? Yan ang isa sa mga sinasabi ko sa inyo, kaya nagkakaproblema tayo sa networking. Kasi kahit mga taong hindi naman talaga sa kanila lapat yung sistema ng networking, kasi alam mo naman talagang sobrang kimi ang balikat ng tao, alam mo sobrang baba ng bagsak na bagsak talaga yung confidence, alam mo talagang wala talagang ka-skill sa katawan, kinukuha pa rin nila yung pera ng mga tao na yon, tapos pagpapanggapin nilang mga milyonaryo, nagkukunyari lang sila pare-parehas na kaya nilang payamanin yun, kahit in the first place, isang tingin pa lang sa tao, wala talagang pag-asa to sa networking.
Ano na ngayon nangyayari? Ang networking industry in general na brandingan na isang industrya ang punong-puno ng mga manlulokot, mga siraulong tao. Tama? Diba? Yun ang hindi mo gugustuhin. Kaya tatanong mo sa akin, paano mo papapa-oo ang tao? Alam mo, kung gusto ng tao, mabibili yan. Kung ayaw ng tao, wag mong piliting bumili. Ganun yung konsepto. Pero, paano ka ngayon makakakuha ng sapat na pondo para yung negosyo mo manatiling afloat? Doon mo na ngayon gagamitin ang social media para lumawak ngayon yung dami ng mga taong nakakausap mo. Ngayon, doon na magkakaintindihan na maraming taong gustong bumili. Doon ka ngayon makakakuha ng maraming prospect na gugustuhin bumili sa'yo. Nakuha mo? Nasa pagpapalawak yan, brother. Nasa presentation din yan at the same time. You just have to make sure na sobrang dami mong taong mga kinakausap. Kung maaari, all at the same time, pinagsama-sama mo sa isang Zoom meeting, doon ka ngayon mag-present. Kuha mo? Okay. Follow-up question, brother. Ano pa ba? Siguro about sa family naman, brother. Okay. Kasi believe talaga ako sa mga mga nasasabi mo tungkol sa amin. Minsan nga nabago yung mindset ko dahil din sa'yo. Ngayon, yung pagbabago na yun sa sarili ko, gusto kong ipasa din sa mga mahal ko sa buhay. Kaya lang, brother, minsan kitang pinakinig sa kanila. Ang nakita nila yung mga pagmumura mo. Ngayon, hindi na sila nakinig. Ngayon, okay lang yun. Ano ba yung tamang pwede kong gawin para yung makinig sila ng iba kasi yung yung wisdom na nabibigay mo sa amin. Ganito, walang propetang kinalugdan sa kanyang sariling lupain, brother. Pag may endorso ka sa pamilya mo, halimbawa, lalo na katulad niyan, sobrang close pamilya talaga. Pag may endorso kang isang idea sa pamilya mo, ipakita mo muna proof of concept. Pakita ka muna ng pruwebang gumagana. Pag nakita nila yung pruweba, magtatanong sila ng detalye, doon mo na ngayon pwedeng ilatag. Ganun yung konsepto. Kung nakuha mo yun, maintindihan mo ibig ko sabihin, hindi uubra, hindi gagana. Parang katulad yan, parang ginawa mo religion ng dating eh. Halika, sama ka sa amin sa religion namin, okay dito. O yun ngayon. Ano ngayon ang nangyari? Nakita nila yung inconvenience na mula sa bahay, kailangan naming bumiyahe, kailangan namin tiisin yung init ng araw para mag-jeep, para mag-tricycle, para pumunta doon sa kung saan man sinasabi mo na okay doon at mabibless tayo ni God. Diba? Pero kung nakita sa iyo yung pagbabago, magtatanong ngayon sila, paano nangyaring ganito? Paano nangyaring ganyan? Dahil kasi doon pumunta ako ron sa ganun. Ba, okay doon masaya doon? Oo, masaya doon. Liga, minsan sasama kayo. Ganun. Ganun yung konsepto. So, ayan, ang pwede mong gawin. Makinig ka lang na makinig, tapos lakasan mo lang ng bahagya, pero wag mo i-endorso sa kanila. Para pabayaan mo silang ngayon. Eventually, tin mo, makikita nila, sinesearch na nila ako susunod na panahon. Nakita kasi nila sa iyo yung yung negative eh. Hindi nila nakita yung positive. Lahat naman ng tao may kanya-kanyang kanegatibuhan, brother. Tingnan mo, ikaw nga, iniisip mo nga, paano mo kukumbinsin yung mga taong ayaw naman bumili ng produkto? Lahat ng tao may kanya-kanyang ganun, brother. It just so happen, lahat tayo may kanya-kanyang factory defect, ganun na lang. Lahat tayo may kanya-kanyang factory defect, ito yung factory defect ko. Tanggap ko na rin naman nga yun eh. Kasi tingnan mo, minsan nga dahil sa pagmumura, puta, nabubuksan patuloy yung isip ng tao kasi napikon sa akin minsan panahon, pakinig ng pakinig, naghahanap ng butas, nung walang maibutas, ayan na ngayon, regular viewer na ngayon. Tignan mo, dito sa comment section. Sino sa inyo mga dating basher? Yung totoo lang, dating basher. Type ako nga, type ako. Sino sa inyo mga dating basher? Yung totoo lang. Tignan mo, meron dyan tao, imposibleng wala, dating basher. Kasi maraming pumupunta sa akin dito, dating basher daw sila eh. Dating basher, tapos eventually, paglipas ng panahon, kapapakinig. Eventually, realize nila, tangina, may punto tong putang inan to ah. Itong putang inan tong mo. Ayan o, Jansky, Mateo. JD, Vlogs. Tama mo, ayan o. Dating basher yung mga yan eh. Imposible naman na tangina, imposible. Haba-haba ng buhay, sa katagalan ng buhay, sigurado may mga makakapakinig naman dyan, marirealize nila, tangina, may punto pala tong putang inang mura na to. Ay, ang dami pa. Tangina yung dami nyo palang basher ha. Kinang-init na mga to. Ang dami may aamin po ba? Ayan, ang dami nga Alex Habal tamo. Dami. Ang dami. Ayoko yung palamura mo Pero ngayon naman, dito ngayon sila. Diba? Ayan correct. Jansky, Mateo. Ang dami nila Tamo, kita mo? Mga dating basher din yung mga yan eh. May mga basher nga ako na ngayon, kakwentuhan ko pa sa chat. Diba? Alam mo, paglipas ng panahon, ma-realize din yung mga yan.
Yun nga yung mga basher nga yung mga hinahabol ko minsan panahon eh. Yung dami ng basher kasi, yun kasi yung mga taong regular na nagko-comment eh. Eh ngayon, parang tanga na, halos wala ng basher ngayon. Taka, lulungkot nga ako eh. Namimiss ko yung panahon na puta punong-puno ng basher yung comment section ko. Tapos lahat ng mga basher, pinagbabanatan ko isa-isa. Namimiss ko yung panahon na marami akong basher. Ngayon wala na masyado eh. Nakakalungkot na makitang puro sumasang-ayon na lang ngayon. Gusto ko yung mga pumapalag. Hindi masaya yung puro lahat na lang puro yes man sa'yo. Kailangan ko ng mga pumapalag sa akin. Pumalag nga kayo minsan. Pag nakita nyo, tangin mo Chester, yung sinabi mo ron sa bla bla mali. Tapos latag mo ngayon kung ano yun. Magkaroon tayo ngayon ng debate. Diba? Oo, kala ko dati nagmamarunong. Ayan o, Ronel o. Kala ko kasi dati nagmamarunong. O yun, diba? Minsan may mga pagkakataon, nagmamarunong lang ako. Minsan may mga pagkakataon, marunong naman talaga ako eh. Lahat naman tayo ganun eh. Sino ba namang hindi? Sinong hindi? May mga pagkakataon, kayo din, aminin nyo sa sarili nyo, nagmamarunong din kayo minsan. Pero minsan, aminin nyo rin sa sarili nyo, kahit hindi nyo tanggap, marunong talaga kayo doon sa specific na subject. May mga iba, wala lang talagang confidence sa katawan eh. Pero kailangan mo pang paunawa sa kanya na, hello, engineer ka, hello, magaling ka sa math. Kasi ang mga engineer magaling sa math, hello. Minsan kailangan mo pa paunawa yun eh. Parang may pumunta dito na nakaraan, doktor. Tangin lang yan. Tapos nagtatanong sa akin, paano manligaw? Kasi parang, alam mo, nahirapan daw siya manligaw. Sabi ko, hello, papaalala ko lang sa'yo. Kasama sa subject nyo, psychology, hello. Minsan, alam mo yung nakakapagtaka yung mga putang inang, kung sino pa yung lisensyado, sila pa yung walang ka-confidence sa katawan. Ako nagtataka, sila nga dapat yung nagsasalita sa social media, di man dapat ako, wala naman ako, bukod sa driver's license ko, wala naman ako ibang lisensya. Ewan ko mga tao talaga, puta. Kung sino yung mga dapat nagsasalita, sila yung walang confidence. Kung sino yung mga tangina latang bumabatingaw-ngaw lang na ang ingay-ingay na wala naman talagang kalaman-laman. Sino yung mga putang inang nagpuputak ng putak sa social media. Nagtataka talaga ako sa social media. Ewan ko, siguro ganun lang talaga eh. Follow-up question, brother. Wala na, brother. Pero meron lang ako na-miss sa'yo, brother. Sino? Bago ako bumaba. Sino? Hindi. Oh. Hindi. About sa words. Pwede ka bang magbigay kahit isang talata na tago sa amin lahat? Ganun. Maganda yung ano mo. Maganda. Meron akong problema ko kasi wala isang cellphone ko dito. Dali, babalik ako sa inyo ha. Gusto kong makuha to ng eksakto. Babalik ako sa inyo ha. Huwag kayo alis. Yan yung nami-miss ko sa'yo, brother. Dali, huwag kayo alis ha. Dali lang. Live, oo. Ito, nakita ko na yung talata. Okay. Lahat kayo, may assignment ako sa inyo ngayon na. Lahat kayo, search nyo sa Google, Roma 2:7. Tapos type nyo ngayon sa comment section. Ngayon na. Hindi ka kasama, audience kita eh. Pero yung mga ibang nanonood dito na 100 plus, sige, type nyo ngayon sa Google, Roma 2:7. Tapos, nyo rito, ilagay nyo rito. Tagalog gusto ko yung Tagalog. Mas maganda yung sa Tagalog kaysa sa English eh. Pero sa English, hindi naman masyadong impactful eh. Pero pag sa Tagalog, ang lakas ng tama niyang talata na yan. Oo. Yeah. Roma 2:7. Type nyo sa Google, tapos, copy, tapos paste nyo rito. Ganda yung talata na yan, brother. Pamparagan talaga yan. Maantay mo lang. Bigyan mo lang ng ilang segundo, may lalabas na dyan. Roma 2:7. Type nyo sa, ito naman to si JD Vlogs. Tatype mo sa Google. Ito naman, sinulat nilagay talaga rito. Tatype mo sa Google yung talata. Tapos yung nakasulat dun sa talata, yung ikakopy paste mo rito. Hindi yung Roma 2:7, sinabi ko na nga yung talata, pambira naman kayo. Yung laman ng talata, importante, hindi yung mga numero, ba? Yan ata yung nasabi mo dati, brother, no, na ginto. Okay. Antayin nyo lang. Ayan. Tama.
Ayan, to. Basahin ko, ako babasa. Sa mga nagsisipagtiyaga, sa mabuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. Ayan. Ganda ng talatan. Hmm. Apakagandang talata niyan. May mga tao na katulad ko na naghahanap ng buhay na walang hanggan. Pero kailangan mong magtiyaga sa mabubuting gawa. Kailangan mong magtiyaga sa paghanap ng kaluwalhatian. Kailangan mong magtiyaga sa kapurihan. Kailangan mong magtiyaga sa hindi pagkasira. Kailangan mo talagang magtiyaga. Kasi tangina, in case hindi nyo alam, puta, it is a hard pill to swallow para huwag tanggapin yung 1.7 million pesos na ino-offer sa akin para mag-promote ng sugal. It is an outstandingly hard pill to swallow. Hindi rin biro yung tumanggi ka sa almost 10 million pesos na offer sa'yo para i-promote mo ang isang politikong tiwali. Hindi biro yan. Eh isipin mo, dun pa lang sa dalawa na yun, yung offer sa akin, 6, malapit sa 7 million. Dun sa isang politiko. 6, almost 7 million. Dun pa lang, palagay mo na, 6 million na lang. 6. Tapos plus 1.7. Then meron na akong 7.7 million. Para bilhin ko na isang Jaguar nun. No? Malaking bahay, ganun, no? Tangina. Pero wala eh. Mas importante na sa akin ngayon yung kabilang buhay kaysa kahit magkanong pera yung pinag-uusapan eh. Kahit magkano ang ialok mo sa akin, hindi mo ako kayang bayaran para ibenta ko dignidad ko kahit kanino. Tignan mo. Save mo ta. Papakita ko sa inyo. Ito nasa likod ko. Nakita nyo to, diba? Yan. Nakita nyo yan? Overlooking, diba? Bawat isang ilaw dito sa overlooking na to, maaari, posible, isang building yan. Kasi sobrang liliit na yan dito. Yun. Nakikita ko rito, may mga nagtutumayog na building dito. Merong mga maliliit na building din at the same time. So, ibig sabihin, posibleng isang building yan. Diba? Ngayon, yung isang building, o bahay, paligpalagay mo na, maraming tao sa loob. Pero ito ang punto. In 100 years from now, all of these lights that you see here, they will all be gone. And all the lights that you will see there are new lights. Shh, shh, shh. Mga bata ron, kinukutkot yung ano ko. Wag dyan. Shh, wag dyan. Kinukutkot yung store ko. Itong mga ilaw na nakikita nyo dito, in 100 years from now, ibang ilaw na nakalagay dyan. Kasi lahat ng mga nakikita nyong ilaw dyan, patay na. Ito mas mabisa. Mas malala. Lahat ng mga tao sa loob ng mga ilaw na yan, patay na rin. Including you, including me, including our children. Ang pinakamabigat na parte dyan, brother, hindi natin alam kung nasan tayo. Hindi natin alam kung saan tayo papunta. Parang katulad lang din ng mundo natin ngayon na lumulutang sa gitna ng kawalan na hindi natin alam kung saan tayo papunta. Basta ang alam lang natin, umiikot tayo sa araw. Yun lang alam natin. Umiikot tayo sa araw at yung solar system umiikot sa galaxy. Pero yung galaxy, hindi natin alam kung saan papunta. We're fucking floating in oblivion. Hindi natin alam kung saan tayo papunta. Hindi natin alam kung kailan mawawipe out ang humanity. Hindi natin alam kung kailan magbabanggaan ang mga bituin at hindi natin alam kung kailan magbabanggaan ang mga planeta. Alam mo, isang bagay yung sigurado ko. Sa mga nagsisipagtiyaga,
sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kalwalhatian at puri at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Ako ay matutulog na muna. Kita-kita ulit tayo bukas. Good night, everybody. I love you all. Brother, good night. Brother, salamat. Maraming salamat.